Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang Isang makabatang hapon Pilipinas, kayo po ay nakatutok sa Radio Magazine 1278 AM para sa isa na namang episode ng programang tumatalakay sa gender and development at women empowerment. Mula po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro. At ako naman po si Jessel Aquino na pansamantalang humahalili kay Ms. Sharon Enriquez ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Magandang hapon, Miss Honey. Magandang hapon, Miss Jessel. Miss Jessel at mga ka-TNK, Agosto na. Ang bilis ng panahon, August na agad. At ngayong buwan ay marami na naman tayong ipinagdiriwang na national observances. Kasama na nga riyan ang buwan ng wikang pambansa na pinangungunahan ng Komisyon sa Wikang Filipino. Samantala, Miss Honey, sa August 9 naman po ay pinagdiriwang natin ang National Indigenous Peoples Day sa pangunguna naman po ng National Commission on Indigenous Peoples. At mayroon din po tayong Linggo ng Kabataan na pinangungunahan naman ng National Youth Commission kasabay ng International Youth Day sa August 12. At syempre, hindi rin po natin makakalimutan ang anibersaryo ng Magna Carta of Women o ang RA 9710 sa darating po na August 14 sa pangunguna naman ng Philippine Commission on Women. At Miss Jessel, ginugunita rin natin ngayong Agosto ang National Electrification Awareness Month. Meron pala nun na pinangungunahan ng National Electrification Administration. At Miss Honey, sa huling Lunes nga po ng buwan ay pinagdiriwang naman natin ang National Heroes Day sa pangunguna ng National Historical Commission of the Philippines. Siksik, ligligaga at tumaapaw nga, Miss Jessel, yung ating mga observances ngayong buwan. And mga ka-TNK, gaya nga po ng aking nabanggit kanina, patuloy pa rin po tayong napakikinggan ang ating programang TNK sa Radio Magazine 1278 AM. Tuwing Biyernes po yan, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. At meron pa rin po tayong replay sa Radio Pilipinas Radio Publico 738 AM tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon at mapapanood din po tayo sa Channel 3 ng TV Plus at Channel 45 to 49 sa Afford the Box. At syempre naka-livestream pa rin po tayo sa ating Facebook page ng PCW at Radio Pilipinas 3 o Radio Magazine. Kaya sa mga nasa livestream po natin, welcome po sa ating programa and yan, sumali rin po kayo sa ating talakayan sa pamamagitan ng paggamit po ng comment section sa ating live stream. Mag-comment na po kayo mga ka-TNK at babasahin po namin yan from time to time sa ating live stream. Samantala po, narito po naman ang ating featured Godwork for the week. Godwork na good work? I-flex na yan! Sa featured Godwork, hindi lang basta pasado. Dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na adhikain, deserve ipatrending. Ayan, Miss Jessel, para sa ating featured Godwork para sa linggong ito, DPWH inihayag ang pagtatayo ng dagdag na gusali para sa DSWD Haven for Women sa Muntinlupa City. Isang PWD-friendly building with improved ventilation, lighting, and insulation for a comfortable living space that promotes healing, growth, and empowerment. Yan ang maaasahan natin sa bagong gusali na itinatayo ng DPWH para sa DSWD Haven for Women sa Muntinlupa City. Ang 290 square meter multipurpose building ay magsisilbi ding evacuation center sa panahon ng kalamidad at iba pang emergencies. Ito ay bahagi ng Build Better More program na naglalayong magpatayo ng mga dekalidad at inklusibong infrastrukturang pampubliko. Ayon po kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, ang proyektong pagpapabuti ng pasilidad ng Haven for Women ay nagbibigay diin sa pangako ng administrasyon
administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na itaguyod ang karapatan ng kababaihan at lumikha ng ligtas na kapaligiran, lalo na para sa mga babae na vulnerable sa panagsasamantala at pang-aabuso. Nasa 9.65 milyong piso ang budget na inilaan sa Phase 1 ng proyekto sa ilalim ng General Appropriations Act of 2025. Ito po ay karagdagan lang doon sa nakumpleto ng construction and rehabilitation project sa Haven for Women na may total combined budget allocation na 29.34 million pesos mula 2022 hanggang 2024. Kaya naman sa mga kapwa Godvocates natin dyan sa DPWH na nagpapatupad ng proyekto at syempre po sa DSWD na siyang nangangasiwa ng Haven for Women, good job po sa inyong God work. Good job po. Ayan. Samantala, Miss Honey, narito po ang ating hashtag Say sa TNK Question of the Week. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. Mga ka-TNK, bakit mahalaga ang pananaw ng mga kabataan sa isyong panlipunan? Ulitin ko po ang ating hashtag Say sa TNK Question of the Week. Bakit mahalaga ang pananaw ng mga kabataan sa isyong panlipunan? Nakapost na po ito sa ating Facebook page kung saan pwede po kayong mag-comment o mag-message. Maaari rin po kayong mag-text sa 0917-845-4814 at babasahin po namin ang inyong insights bago po matapos ang ating programa. Ulitin ko po ang number ay 0917-845-4814. Mag-text na po kayo mga ka-TNK dahil dito lahat tayo ay may say. At upang mas maunawaan pa natin, Miss Jessel at mga ka-TNK, kung bakit nga ba mahalaga ang pananaw ng mga kabataan sa mga isyong panlipunan, may makakasama tayo mula sa National Council for Children's Television para sa unang episode natin ngayong buwan ng Agosto na pinamagatan nating Dokyo ng Kabataan sa Tinig ng Kababaihan. Sino kaya siya, mga ka-TNK? Malalaman po natin yan sa pagbabalik ng ating programa. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan, tanong na madakalagan niya. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, itapwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas, pagtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento at hikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan, tanong na madakalagan.
Welcome back po sa ating programang Tinig ng Kababaihan at ngayong hapon po ay makakasama natin live via Zoom ang Head ng Programs, Policy and Research Division o PPRD at Project Development Officer 4 mula sa National Council for Children's Television o NCCT. Mga ka-TNK, i-welcome po natin si Mr. Judy Galieta. Makabatang hapon po, Sir Judy. Yeah, makabatang hapon po sa inyo. PCW, and maraming salamat po sa pag-imbita at I think yung sinabi po ninyo, kami ang unang guest nyo for August. So maraming salamat po sa pag-imbita. Ayan, salamat din po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon, Sir Judy. Ayan, para po sa ating mga listeners, no, mga ka-TNK natin na hindi pa po gaanong pamilyar kung ano nga ba yung National Council for Children's Television o NCCT. Maaari nyo po bang ibahagi or paliwanag? Ano po ba yung mandate at pangunahing layunin ng inyong agency? Maraming salamat po. Actually, madami pa nga yatang hindi nakakaalam, no? Pero sa pagkakataong ito, ang NCCT or National Council for Children's Television ay isa ring government agency po, attached agency ng Department of Education. Meron po kaming mandato na siguraduhin mayroong makabatang palabas sa telebisyon para sa mga batang Pilipino. So, gumagawa po kami ng mga polisiya na nakaangkla sa pananaliksik para siguraduhin magkaroon tayo ng makabatang telebisyon o ng mga palabas na tutulong sa paghubog sa mga kaalaman at kabutihang asal ng mga bata. Kapag sinabi po nating bata sa NCCT, ito ay mga 17 years old pababa. Layunin po ng NCCT din na siguraduhin merong silang access ng mga makabatang palabas or content na educational, value-laden at age-appropriate o ang sinasabi natin sa NCCT na EVA. So, itong mga palabas po na ito ay tumutulong sa holistic development ng mga bata upang maging mabuting tao at mamamayan ng bansa. Itinakda po kasi sa child-friendly content standards na ang bawat broadcast television network ay kailangang maglaan ng mga pambatang palabas sa kanilang daily total airtime at 50% po iyon. Tandaan natin 50% ng kanilang daily total airtime ay nakalaan para sa mga pambatang palabas. Isa rin po sa mandato ng NCCT ang pagtuturo sa mga bata na maging media literate. So, dapat marunong po silang pumili, umunawa at magtanong tungkol sa mga palabas na napapanood nila. Dahil sa ganitong paraan, napalalakas natin hindi lang ang kanilang mga isipan, kundi pati ang kanilang mga damdamin at mga pananaw in general. So, yun po yung pinakamandato po pala ng NCCT na magkaroon po at least 50% ng airtime ay mga pambatang palabas. Sir Judy, isa po sa inyong taunang programa, no, yung Docu-Bata. Ano po yung naging inspirasyon sa likod ng pagbuo ng proyektong ito at paano po ba ito nagsimula at sino-sino po yung mga naging partners po ninyo sa pagpapatupad po nito? Okay. Thank you, Ma'am Jessel. Isa sa mga major programs ni NCCT na nagtagal na rin ay ang Docu-Bata. So imagine po, isinilang ito noong 2017 at brainchild po ito ng dati nating council member na si Sir Ramon Bong Osorio. Ang hangarin ay isa itong pagdiriwang ng dokumentaryong pantelebisyon para sa mga batang Pilipino. So, mula sa simpleng ideya na paano kung bigyan natin ang mga kabataan ng sariling boses at lente para ikwento ang mundong ginagalawan nila. So, nakita natin na mas praktikal ang paggawa ng dokumentaryo para sa mga kabataan. Nabibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral or kahit actually yung mga professional na lumikha gamit ang kanilang husay sa pagkwento na ayon sa limitado nilang mga resources, because we know na hindi mas madaling gumawa ng dokumentaryo kumpara sa ibang mga genre ng audiovisual, no? So, ang Docu-Bata ay nagbibigay ng pagkilala sa mga aspiring young television documentary filmmakers na ipakita ang kanilang galing sa pananaliksik,
actually mahalaga ito sa panahon ngayon, no? Pananaliksik at pagkukwento. Makilala ang kanilang mga rehiyon, magkaroon ng kamalayang panlipunan at magkaroon ng advokasya para sa mga makabatang telebisyon o paglikha ng mga child-friendly quality programs. So, layunin ng programa na turuan sila ng visual storytelling gamit ang dokumentaryo. Alam natin ngayon ang kapangyarihan ng AI or artificial intelligence, no? So, ang hirap matukoy kung ang isang content ba ay totoo o gawang AI. Madaming mga nabibiktima dito. Pero sa DocuBata, kailangang totoo at kailangang facts-based. So, nakikipagtulungan actually ang NCCT sa Department of Education, sa mga paaralan, sa mga LGUs, mga NGOs. Actually, kahit sa ibang mga government agencies, ang pagkakatandaan ko nga naging partner na din ni NCCT, si PCW, no? So, para hikayatin ang mga kabataan, hindi lang sa paggawa ng docu, kundi pati sa responsableng pagkukwento. Dahil ang bawat edisyon kasi ng DocuBata ay naging platform na para sa tunay na boses ng kabataan. Ito ay totoo at makapangyarihan. Ayan. Sir Judy, no, yung tema ng DocuBata ngayong 2025 ay Kilometer Zero, mga lokal na kwento para sa pandaigdigang adhikain at pagbabago. Lalim, ha? Maaari niyo po bang ipaliwanag bakit ito yung theme para sa taong ito? At ano yung focus ngayon ng ano? Ano yung ina-expect natin na lalabas dun sa mga documentaries ng mga bata? Yeah, thank you, ma'am. Actually din, may kwento ko lang po, no, ang bawat tema na ginagalawan ng taunang patimpalak ng DocuBata ay actually pinag-isipan po ng ahensya dahil sa pangunguna na po ng mga council natin. So gusto nating makabuluhan ang bawat tema natin ngayon. So for this year, actually, sa ika-9 na taon ng DocuBata, pinili namin ang temang ito dahil naniniwala kami na ang pagbabago sa mundo ay nagsisimula sa sariling bakuran natin, sa sariling barangay, sa sariling eskwelahan, sa komunidad. So, ang Kilometer Zero ay simbolo ng panibagong simula. Ito ay isang panawagan sa mga kabataan na balikan ang lokal para tumulong or makatulong sa global. So, sa panahon ngayon, hindi hadlang ang edad o lokasyon para makialam at makibahagi sa mas malawak na usapin sa Sustainable Development Goals o pandaigdigang adhikain. Sa bawat dokumentaryong lokal ang tema, may potensyal na makaapekto at makapagpabago sa pandaigdigang kamalayan. Tulad actually ng Kilometer Zero or marker sa Rizal Park na siyang pinagmulan ng bawat direksyon ng pambansang highways, alam po natin yun, ang pagpapataas ng kamalayan sa komunidad sa pamamagitan ng mga dokumentaryo, ang pagmumulan ng mga inisyatibo tungo sa pagkamit ng pandaigdigang adhikain. So gusto po natin na itaas ang kamalayan sa mga ng mga mamamayan, particular ang mga kabataan sa SDGs. So, itong familiar din po tayo na mayroong 17 or 17 SDG at maaari silang mamili sa mga ito. Kagaya po ng SDG 5, tungkol po ito sa gender equality. Tama po ba, ma'am? Oo. So, maaaring gawing paksa po ito ng mga nais sumali. So, kung may mga kwento tayo sa ating mga komunidad na nagsusulong po ng SDG 5 or gender equality, gawin po natin itong dokumentaryo at dalhin po natin ito sa DocuBata. Malay po natin, ang docu ninyo ang mapili at tanghaling best documentary. Mayroon din po kaming pagkilala sa gender sensitive documentary. So baka po gusto po ninyong sponsoran ito, no? Nagbibigay po kami ng mga binibigyan namin sa mga docu na nagtataas ng kaalaman sa usaping gender and development, mga bumabasag sa yung common po issue natin sa tungkol sa gender stereotypes.
at sumusunod sa gender fair language and images. Kasi po ito yung mga isinusulong po ng NCCP sa mga bawat content na pinopromote natin. Dapat may gender fair language and images. So sa Docubata po, higit sa pagiging makabatang dokumentarista, gusto nating maging SDG champions ang mga sumasali sa competition. Ang gandang marinig yun, no, from Sir Judy ng NCCT, na hindi lang siya nakafocus talaga dun sa documentary ng mga bata. Talagang na mainstream nila yung gender and development, no, kasi meron pa silang parang category ba yun, or may award din sila. Yes. For that specific category. Oo, tinitingnan din nila kung gender fair ba yung lengguwahe na ginagamit, yung content. Yan. Isang halimbawa yan, mga ka-TNK natin ng mahusay na gender mainstreaming sa isang ahensya na nai-impluwensyahan ng gender and development ang mga mainstream na proyekto ng pamahalaan. Mamaya, Sir Judy, invite natin yung mga ka-TNK mag-join sa Docubata. Pero ngayon po, Sir Judy, sa ika-siyam na taon po ng Docubata, ano po yung masasabi niyong pinakamalaking ambag po ng proyekto na ito sa pagpapalakas ng boses ng kabataan sa larangan ng dokumentaryo? Yes, sana madami pong sumali, no? Madami pong usapin na pwede nating talakayin tungkol sa particular, for example po sa SDG 5, sa gender development. Ang dami po, hindi natin, minsan kasi nakafocus lang tayo sa mga malalaking issue or sa mga national issue, pero kung titingnan natin, madami ding mga small issues sa mga lipunan natin, sa region natin, komunidad natin na mas kailangan na bigyan boses. So, sa ika-siyam po na taon ng Docubata, malinaw naming nakita kung paano na ipahahayag ng mga bata or ng iba pang mga filmmakers ang kanilang saloobin, damdamin at pananaw po sa pamamagitan ng lente ng kanilang camera. So, ipinakita ng Docubata na hindi hadlang ang murang edad para makagawa ng makabuluhang kwento na may impact. So, natuto silang maging mas mapanuri, mas maalam, at mas mapanagot. Ito yung mga qualities po na mahalaga sa isang demokratikong lipunan. At higit po sa lahat, napatunayan nilang ang boses ng kabataan ay hindi lang naririnig, ito'y tumatagos at gumigising. Meron po kaming mga kategorya na ipinangalan. Meron po kaming kategorya na ipinangalan sa ama ng Docubata, si Sir Bong Osorio. Ito ay ang Gawad Ramon Bong Osorio, kung saan isinasalaysay nila ang paglalakbay ng kanilang docu at kung anong impact nito sa kanila mismo bilang mga documentary filmmakers, sa kanilang case studies o kung doon sa topic nila sa kanilang dokumentaryo at sa kanilang komunidad in general. So nakakamangha na ang mga kabataan sa pamamagitan ng kanilang docu ay nakakapagpabago ng pananaw at sa ating lipunan. May mga docu po na nagbigay daan para magkaroon ng batas para kilalanin ang kanilang nakalimutang bahagi ng kasaysayan. Specifically po ito sa Quezon. So, dito po ay mayroong docu rin na nagpabago ng buhay ng mga case studies natin. Nabigyan sila ng scholarship at marami pang iba. So, tingin natin mga small. Ang tingin kasi po natin sa mga docu ay nagpapakita lang sila ng katotohanan, pero ito din ay nakakapagpabago din sa mga manonood mismo. So, yung mga manonood mismo ang gumagalaw, nagkakaroon ng inisyatibo para tugunan yung mga topics or mga issue na diniscuss po sa documentary. So, nagiging tulay ang Docubata para mapanood ang mga kwento na ito na manawagan para sa pagbabago ng lipunan. Madaming kwento actually, pwede po namin i-share din sa inyo ito minsan at bilang isa sa mga organizers, si PCBS ang in charge kasi dito ang promotion of content development. Hindi namin akalain din na ganito yung impact ng mga docu sa mga manonood. So, akala namin isa lang siyang competition. So, yun po yung siguro isa sa mga rason kung bakit
tuloy pa rin at naniniwala ang council natin, ang ating mga stakeholders sa power ng documentary filmmaking. Oo, maraming salamat Sir Judy no dun sa ibinahagi mo. Nakakatuwang malaman na hindi natapos dun sa na-awardan yung nanalo Best Documentary. Kung hindi, kumbaga naging simula pa lang yon para mas magkaroon ng pagbabago dun sa real lives ng mga naging subject nung documentary. And sabi nyo nga po nagkaroon pa ng yung sa nangyari sa Quezon na nagkaroon pa ng batas na ordinansa na nagsimula na spark yung yung interest din ng mga local legislators dahil dun sa documentary mula sa Docu-Bata. Pansamantala po muna nating puputulin ang ating usapan para po magbigay daan lang sa ilang paalala mula sa ating himpilan. Magbabalik po ang Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalaga niya. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, itapwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang, ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalaga niya. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan. Ngunit nais po naming ipabatid na bagamat Tinig ng Kababaihan po ang ating programa, ay bukas kami na makapanayam ang sinumang sumusuporta sa aming advokasya na gender equality at women empowerment. Kaya naman po mga ka-TNK, kasama pa rin po natin live via Zoom si Mr. Judy Galieta mula sa National Council for Children's Television o NCCT. Sir Judy. Ayan. Sir Judy, next question. Bakit mahalaga po? Ayan, related din to sa ating hashtag Say sa TNK question kanina, no? Bakit mahalaga na marinig yung boses nga ng mga kabataan sa mga usaping panlipunan, lalo na nga po, yung nabanggit nyo kanina, sa mga paksa tulad ng karapatan ng kababaihan, ng mga bata, at iba pang issues? Ayan. Actually, in short, no, pwede kong i-summarize, napaka-raw kasi yung kanilang mga pananaw at ang sarap pagnilayan yung kanilang mga sagot minsan kapag tinatanong natin sila. Pero mas malalim pa pala, minsan sila yung akala natin very, mababaw ang kanilang mga pananaw minsan. Pero yun mga hindi natin inaasahan na ang mga kabataan actually ay hindi lang tagapanood sa lipunan, sila ay aktibong kalahok. So sa mga isyong gaya ng gender equality po na isinusulong po din natin, gaya, mga child rights at community concerns, may mga totoo silang pananaw at madalas nawawalan
nawawala sa mainstream, para nadidisregard sila. So, kaya't kapag binigyan sila ng espasyo, binibigyan natin ng bagong perspektibo ang lipunan. Ang bigyan sila kasi ng representasyon ay pagbubukas ng pagkakataon para sila naman ay mapakinggan. Mayroon silang tindig sa mga isyong panlipunan na minsan tayo mga matatanda hindi natin nare-realize, hindi natin nabibigyang pansin. Sir Judy, yung ganong pagbibigay sa kanila ng mga spaces, no, para makapagsalita, para maging vocal doon sa mga gusto nilang, parang nakikita pa nila doon sa lipunan natin. Sa tingin niyo po, paano ito nakakatulong sa kanilang kamalayan and sa paghubog din nila ng kanilang pagkatao po? Gusto ko siyang i-relate, no, sa Docubata pa rin, sa competition natin. Ang paggawa ng dokumentaryo ay isang proseso din ng paglalakbay. Hindi lang sa kwento ng iba, kundi pati na din sa sarili nilang pagkatao. So sa bawat frame at bawat interview, natututo silang magtanong, makinig at magmalasakit. So ang paggawa kasi ng dokumentaryo, madaming proseso, mahabang proseso yan. Nakakaroon sila ng research, pananaliksik, ganyan. Nakakaroon sila ng pagkakataon makisalamuha sa ibang tao, pumunta sa mga lugar na hindi nila napuntahan dati, at makapanayam, no, at magbahagi ng kanilang mga pananaw. So lumalawak ang kanilang kamalayan sa mga isyong hindi nila karaniwang pinapansin, at sa huli mas nagiging buo ang kanilang pagkatao. May paninindigan, may pakialam at may puso para sa kapwa, which is yun yung gusto na nating bigyan ng pansin sa panahon ngayon. Hindi lang sa punto ng akademiko natin sila gustong hubugin, kundi pati na din sa mga social skills, life skills, at saka sa mga social issues. Gusto natin silang makilahok sa mga isyong panlipunan para in the end, mas familiar sila, mas aware sila, alam nila kung paano solusyonan ang mga nakikita nilang mga problema or mga issues sa kanilang lipunan. Salamat po Sir Judy sa inyong kasagutan po. And in relation nga po ito sa ating say sa TNK Question of the Week na bakit mahalaga ang pananaw ng mga kabataan sa isyong panlipunan. At ito naman po ang sagot or insights ng ating mga ka-TNK. Sabi po ni LV Pakinggan, mahalaga ang pananaw ng kabataan sa mga isyong panlipunan dahil sila ang kinabukasan ng bansa at may mahalagang papel sa pagbabago. Sariwa at bukas sa pagbabago ang kanilang mga ideya, kaya dapat marinig ang kanilang boses sa mga usaping tulad ng kahirapan, diskriminasyon at kalikasan. Sa aktibong pakikilahok sa talakayan, kilusan at social media na ipapahayag nila ang saloobin para sa mas inklusibo at makatarungang lipunan. Ayan. At Miss Jessel, alam mo, nakatutok sa live stream ngayon si Ma'am LV. Gayon din, ang susunod nating nagbigay ng insight, si Shankel Flores. Sabi po niya, mahalaga ang pananaw ng kabataan sa isyong panlipunan dahil sila ang susunod na leader ng bansa. Dapat silang makilahok sa mga usapin tulad ng edukasyon, krimen at kahirapan upang makatulong sa paghubog ng mas maayos na kinabukasan. Sa halip na manahimik, kailangan nilang kumilos at makiisa sa mga solusyon. At ito naman po ang say ng isa pa po nating masugid na taga-pakinig at panood, si Miss Jonalyn Lagmay. Ang pananaw ng mga kabataan sa mga isyong panlipunan ay mahalaga dahil sila ang magiging mga pinuno at tagapagtaguyod ng kinabukasan ng lipunan. Ang kanilang mga bagong perspektibo, katalinuhan, aktibong partisipasyon, hangaring makapaghatid ng pagbabago at diwa ng pagtutulungan ay mahalagang puhunan para sa kinabukasan. Ayan, maraming salamat po dun sa nagbigay po ng kanilang mga insights sa ating Facebook page, no. Sir Judy, ano naman po ang masasabi ninyo sa insight ng ating mga ka-TNK? Tama naman po silang lahat. Actually, tama. Wala pa ako ibang masabi dahil mahalaga nga na pakinggan natin sila. Sila ang susunod na mga mamumuno. Sila ang mga susunod na ano bang tawag dito? Influencers. So, kailangan mahalaga yung kanilang tinig at
dahil sa expectation na din na yan, kailangan din natin silang hubugin ayon sa gusto nating or ayon sa nararapat. Ayan. Salamat po sa iyong insight, Sir Judy. At bago po ang ating panghuling tanong, magbibigay daan lang po muna tayo sa ilang paalala mula sa ating himpilan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, kita, pwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Komplikado man ay laging positibo, natanaw ang makabuluhang pagbabago. Masuko ang karahasan at pang-aabuso. Malipol ang armadong tunggalian. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita, pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama, ang susi ay nasa atin, kababaihan. Ligtas na espasyo para sa batang babae, pagsasanay at edukasyon ay kamitin. Kalusugan at kagalingan ay di may sandabi.
sumigaw, ikalat ang balita, pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama, ang susi ay nasa atin. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita, pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama, ang susi ay nasa atin. Kababaihan, kababaihan. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong ng mata. Mga ka-TNK, ang bilis po ng ating oras. Dadako na tayo sa sa huling question na lang natin sa ating guest ngayong hapon na si Sir Judy Galieta mula sa NCCT. Sir Judy, ano po yung huling panawagan ninyo sa ating mga ka-TNK? Baka nais nyo rin pong i-inform sila kung ano po ba, kailan po ba yung deadline of submission, anong mga categories po ang meron sa DocuBata ngayong taon. Hindi po kayong sumali din, ha? Ayan, nawalan siya ng sound kanina. Okay. Pwede po kayong sumali. Pero sa tema po nating Kilometer Zero, this year, mga lokal na kwento para sa pandaigdigang adhikain at pagbabago, inaanyayahan po namin kayo, nanyayahan kayo ng DocuBata 2025, kayong mga tagapagkwento mula sa iba't ibang panig ng bansa na itampok ang lokal na kwentong may kaugnayan sa SDGs or Sustainable Development Goals. Ito yung mga kwentong nag-uugat, lumalaganap at may saysay sa inyong sariling komunidad. Sa mga batang may kwento, huwag po kayong matakot. Ang inyong boses ay mahalaga, ang inyong karanasan ay may saysay. Sa mga guro naman, sa mga magulang at sa mga institusyon, samahan niyo po sila sa kanilang paglalakbay. Maging mentor, gabay, cheerleader at tagapagtaguyod. Kailangan po ng mga kabataan ang suporta natin para maipahayag ang kanilang mga kwento ng may tiwala at dignidad. So para po sa DocuBata 2025, meron po tayong 3 kategorya. Ang Children Division, ito po ay pwedeng salihan ng mga 12 years old hanggang 17 years old. 5 minutes lamang po ang inyong gagawin na dokumentaryo. Meron din naman po tayong Young Adult Division. Ito ay 18 years old hanggang 23 years old naman. 10 minuto po ang inyong kailangan gawing mga dokumentaryo. At yung isa ay Adult Division. Ito po siguro ang pwedeng salihan ni na Ma'am Jessel at Ma'am Honey, no? 24 years old and above. So madami pong sumasali actually na mga professionals din. Lilinawin ko lamang po ang DocuBata po ay hindi lang po tungkol sa mga bata. Ang dokumentaryo pong gagawin natin ay hindi lang tungkol sa mga bata, hindi lang kailangang may bata sa materials natin, kundi ang dokumentaryo po natin ay dapat naiintindihan ng mga bata. At kailangan naiintindihan nila at dapat nilang mapanood. So, yun po yung kailangan po namin linawin kasi baka tanungin nila na tungkol lang sa mga bata. But no. Kaya po mayroon din kaming iba't ibang categories para gusto naming makita yung lente kung paano gumawa yung mga kabataan, yung mga bata, yung mga nag-aaral at saka yung mga professional. So, ang dami po nating mga realizations dito kapag nakita at napanood na po natin ang kanilang mga output, no? So I think PCW can attest to that na iba-ibang lente, iba-ibang perspektibo yung kanilang mga kwento. Kaiba sa mga kwento na nakikita napapanood natin sa mainstream TV. So, inaanyayahan po namin kayong sumali sa bawat region,
ilabas po natin, itampok po natin ang ating mga kwento dahil who knows, maliban sa premyo, may premyo naman po ito, proud naman po kami, hindi lang siguro doon tayo sa may premyo. Ayan, may premyo po. Maliban po sa premyo, financial na premyo, may chance po na ang inyong mga dokumentaryo ay mapanood sa national TV. So, nagsimula na po ito actually, napanood na yung mga unang batch natin sa Knowledge Channel. Sorry, okay lang ba na mag-mention? But napanood, pwede pong mapanood sa mga telebisyon. So, national TV po iyon, no? So, inaanyayahan po namin kayo na sumali. So, and ang deadline po ng pasahan ay sa September 12. September 12. Okay? September 12 po ang deadline po ng pasahan ng mga dokumentaryo. Bumisita po kayo sa sa website po ng NCCT, nccct.gov.ph. I-click niyo lamang po ang DocuBata logo para sa contest mechanics. Manatiling updated po sa mga activity ng NCCT. Mag-subscribe po sa NCCT Facebook page at DocuBata community page. So, yun po ang kailangan natin. Nandun na po lahat yung mechanics na kailangan nating malaman. So, sana magkita-kita po tayo sa November dahil ito po ang national awarding ceremony natin. Maganda po na magkadaupang palad po tayo at magbahagihan ng ating mga experience tungkol sa paggawa ng dokumentary. Ayan, maraming salamat po, Sir Judy. Yan mga ka-TNK, narinig po natin ang tinig ni Mr. Judy Galieta. Siya po ang Head ng Policy, Programs, Policy and Research Division at Project Development Officer 4 mula sa National Council for Children's Television. Ma'am Honey, Ma'am Jessel, pwede pong magpasalamat at bumati din siguro. So maraming salamat po mula sa ating OIC po, Executive Director Ma'am Joelyn Abendant sa pagpayag po sa atin para maka-join sa programa po ng PCW po. Sa council members po natin na pinangunahan po ni Chairperson Dr. Luis Gatmaitan, maraming salamat po. At sa ating organizers po ng DocuBata, sa ating Promotion of Content Development Section sa PCDS, maraming salamat sa pakikipag-ugnayan sa PCW. And magkita-kita po tayo sa Nobyembre. Again, sumali po kayo at ito po ang pagkakataon na itampok ang inyong mga kwento, ang kwento ng region po ninyo. Maraming salamat. Maraming salamat po, Sir Judy Galieta at sa buong National Council for Children's Television. Samantala, mga ka-TNK, para sa ating bulletin board registration para sa 5th National Gender and Development Focal Point System o GFPS Convention extended hanggang August 8, 2025. Pwede pang humabol, Ms. Pwede Jessel. pang humabol hanggang next week po. Mga ka-TNK, ang GFPS Convention po ngayong taon ay may temang Reaping Gains, Celebrating Milestones, and Strengthening the Roles of GFPS for Gender Equality and Women's Empowerment. Ito po ay gaganapin sa September 1 to 3, 2025 sa Crown Plaza, Manila Galleria. Sa pangunguna po ito ng PCW. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang po ang bit.ly/5th GFPS Convention para sa iba pang karagdagang detalye. Yan po. Yan. At sa punto pong ito, Miss Jessel, ubos na ang ating time. Sa punto pong ito, nais po natin muling pasalamatan si Mr. Judy Galieta. Yan. At sa lahat po ng bumubuo ng National Council for Children's Television. Siyempre po sa pagpapaunlak ninyo sa aming paanyaya dito sa TNT. May pa-shoutout din sila, Miss Honey. Hello po kay Flor Capadusa, Iran Bueno at Ma'am Tess ng NCCT po. And hello rin daw po kay Miss Ann Pelino at kay Carl Amproni. Miss Jessel, gusto ko lang isingit ito sa ating comment section sa live stream. Sabi po ni Miss Mary Ann Pelino, isang napaka-makabuluhan daw na programa yung DocuBata. Sabi niya, ang ganitong programa ang dapat binibigyang halaga at suporta ng ating pamahalaan. Ayan, ginagawa na natin sa pamamagitan ng NCCT. Maaari rin itong isama sa mga programa ng LGU upang mabigyan ng makabuluhang gawain at kapupulutan din ng aral ng mga kabataan.
Ayan. Salamat po sa inyong insights. Ayan, Miss Jessel, magpasalamat na tayo. Opo. Ayan, may shout-out birthday celebrants. Happy birthday po kay Sir Chad ngayong August. Miss Belle, Karil, Miss Gladys, Miss Karen, Tita A, Miss Vicky, Miss Clarice, Miss Jai, Ham, Sir Sammy, at Miss Sel. Happy birthday po sa inyong lahat. Mga ka-PCW natin. Birthday celebrants ngayong August. Salamat din po sa Radio Pilipinas, Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa pamumuno ni Director General Fernando Dindo Amparo Sanga at sa mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw. Sa ngalan po ni Miss Sharon Enriquez, ako po ulit si Jessel Aquino. Salamat, Miss Jessel, and salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women. Sa pamumuno po yan ni Chairperson Ermelita Valdiavilla and sa Corporate Affairs and Information Resource Management Division o CARE-MD na bumubuo sa TNK Production Team. Ako po ulit si Hani Castro, muli po isang makabatang hapon sa ating lahat. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM at sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 AM hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Sa lakas ng pagpag, tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang di matatawaran. Sa lakas ng